function po ito, yung writer and narrator team. Mahalaga pong mag-usap yung narrator and writer. Pwedeng maging yung mood nyo or bagong kwento yung gagawing script. So, makipag-usap kayo sa, sa narrator nyo. Kasi alam nyo naman kung anong channel yung sinusulatan nyo. Meron kayong idea, malalaman ng narrator nyo. Pwede kayong mag-usap na dalawa, mag-pitch in ng mga idea. Kung anong gustong mangyari ni narrator dun sa story, pwede nyo sabihin sa inyo. Sabi nga nila, two heads are better than one. Maaaring makakuha ng bagong idea or style sa paggawa ng script para mas mapaganda niyo po yung sinusulat niyo. Kung may hindi po alam, isang buni sa inyong narrator or kung hindi naman sa kapwa writer nyo, as I have said, pwede kayong, may mga kakilala naman kayong mga writers dito, hingi kayo ng tulong. Ay, tama ba itong ginawa ko? Tama ba itong term na to? Huwag po kayong mahihiyang magtanong kasi syempre, iba't ibang horror yan, may mga elemento, may mga aswang, may kulang, may barang. Yung ganitong term, hindi akma sa ganitong storya. Diba? Yung kulang ba, tsaka barang, pareho. Hindi naman magkapareho. So, may iba't ibang specification yung bawat story. May iba't ibang kailangang i-consider. Ako po as a narrator ha, kasi marami pa po ako dating hindi nalalaman. Yung mga terms na katulad po yan, yung mananambal, yung gabunan. Major pagkakamali po yan, yung nag-guest ako kay Cabano. Ano bang pronunciation nito? Gabunan ba? Gabunan? Mananambal? Kasi kayo, mas alam niyo yan eh. Dahil kung may mga talagang experience kayo sa ganyan, ang tagal nyo na nagsusulat. Ma'am, pwede kong maragsa po yung pagkakabasa niyan or malumanay lang. Diba? Ako magtatanong ako kay Leonora, paano ko babasahin ito? Diba? Kasi alamin nyo rin, mag-research din kayo ng mga sinusulat nyo para pag may tinanong sa inyo si narrator, alam nyo kung anong isasagot nyo. Yun lang sa ngayon, mga basic lang. Dagdag ko lang sa para makalimutan naman. Yung sa characterization. Yes. Kasi base dun sa mga dinala ko ng mga yung dialogue, minsan kasi may mga nagda-dialogue pag bata. Iba kasi yung paraan ng pag-dialogue Yes, ng bata. tama po yan. At saka yung mga salitang binibitiwan niya kumpara dun sa mga adult na. Minsan kasi may nangyayari na bata, pero pag nag-dialogue siya ay Parang matanda parang na. Yes, so yan po yan. Yung construction ng sentence natin, i-angkong po natin sa age. Tsaka minsan po yung, ewan ko kung sa millennial to yung kumain ka na po ba? Yung mali yung construction eh. Kumain na po ba kayo? Pambata nga yun, ma'am eh. Diba? Yung mga ganun yung, minsan dalaga na, kumain ka na po ba? Pagka pinakinggan mo, parang mali sa sentence. Hindi ko alam kung baka nakasanayan lang, diba? So, i-age appropriate natin. Or kung matanda na siya, alam naman, pangit yung pagkakasabi, lolang-lola na, naka-millennial pa yung mga dialogue na ginamit niyo, di ba? Pwede Tama po yun si Sir. Pwede naman yung ganun kung nilagay pero dapat naka-indicate na yung lola na to ay Groovy, di ba? oo, Or talagang medyo pangbagets ang dating ni Lola. para hindi question of Or naka-descriptive siya, di ba? Ang lola ko kasi ay parang jolly or masiyahin at talagang parang bata pa kung kumilos. Pwede ganon. Pwede natin ilagay doon. So medyo akma pa rin yung description nyo. Yung dialogue nyo, akma pa rin doon. Diba? Tama po yun si Sir Gary. So, Yung marami ng character, ma'am, na ginagawa nila. yes. Dami ng character nyo. Since kami po limited lang din yung boses na nagagawa namin. Hindi po sana, mas maganda po sana kung yung characters nyo iba-iba ng age yun, yung age gap. Ako po kasi pwede akong magbatang lalaki, pwede akong magbatang babae, pwede akong mag-mid age, pwede akong maglola, pwede akong magnanay. Pero kung parehong babae na mid age at nag-usap na dalawa, medyo hirap na po ako noon. Gagawin ko, bababaan ko yung isang boses, tataasan ko yung isang boses, depende sa character ng bawat kasama dun sa story. Kaya kung kunyari, 4 na katulong yun, pare-pareho ng boses, hirap na rin kami. Diba? So, i-consider din natin parang maximum is 5 to 6. 5, no? Parang ganun. Basta wag lang po magkakailan. Basta wag lang sana magkakita. O kanya,
Kabanong. Eh, magaling naman talaga si Kabanong. Boses niyan, maraming boses yan, kahit babae. Pero syempre, kung pareho pa rin na parehong lolo yun, 3 lolo lang usap, hindi isang boses lang din. Wala? Yun lang naman yung sa akin. Basic lang. Oo. O palakpakan natin si Miss. So, may natutunan naman ito paano. Yes po. Okay. So, yun. Tandaan niyo lang po yun, no? Yung mga basic na yun. Then, eto, meron din po akong idadagdag. Actually, nahatakan yung iba. Pero ito meron ako kasing notes dito kahapon. Si OCB Sweeney talaga, pinaghandaan talaga ng slide. Sa gabi lang yun, ma'am, no? Sa gabi lang yun. Hindi, ano lang, basic lang kasi talaga. So, hindi siya extensive. Okay. So, para lang, wag lang maging mistakes sa Ganito. paulit-ulit. So bakit namin to isa pang ginagawa? Kasi actually itong ginagawa natin na to, isang department lang to nang naiisip po namin. Actually siguro ipakita ko na sa inyo yung vision. No? Ang vision kasi namin ng grupo with Sir Rafi, hindi lang to YouTube lang per se. So we will be creating a corporation na ang mga isa sa mga ano natin, yung mga board of trustees is yung mga narrators. Then, we will be having, syempre, businesses, hindi lang kay YouTube. So, isa sa business na naiisip po namin is yung publishing. Maganda ba yun? Yes, yes. So may mamumuhunan yung corporation. Tapos, syempre, pupunan na namin po kayo. So, pag once na na-publish natin yan, ito ang good news. Pag kumita po yun, kung sino man yung writer involved, meron pong porsyento. May royalty. Okay ba yun? Okay. Maganda. Pero syempre, hindi po kayo makakapasok kung hindi po maganda yung sulat nyo kasi we will be having editors. Pag hindi approve kay editor, syempre hindi po mapapublish, di ba? Same with kung ano naman yung mga regular na publishing. Pero maganda lang nito, kasama po kayo sa paglago. Kaya namin kayo tinitrain na ngayon. So, napakarami na ng stories natin, kay Kabano pa lang, nakailang stories na po tayo. Isipin nyo kung yun po ay ipapublish natin. Di ba? Eh, ang dami na natin mga narrators ngayon. Kasama na yun. Kasi as a whole, as a corporation, lahat ng mga masusulat doon na ma-upload sa editors, masasama po sa publishing. So kaya talaga, ito po ay simula pa lang. And we will have a long way to go para may prove tayo. So baka later on talaga mag-invite na tayo ng mga malulupitan mga writers. Si Ricky Lee, malay nyo. Oo, malulupit, di ba? Why not? Then yun naman, mga styles na kasi yun, syempre. Later on, kung alam na natin yung mga basic kasi, marami nang pwedeng ituro sa atin about it. Diba? Yes. Yung mga And, style na nabago. Siyempre, pag once na corporation na rin kami, pwede rin pong tumanggap ng magbenta kami ng mga shares. Siyempre, kanino namin unang i-aalok yun? Kundi sa mga writers. Kumbaga, paglago po ng corporation na to, paglago niyo po lahat. At siyempre, dahil korporasyon na po tayo, pwede na po tayo magbigay ng mga tinatawag na benefits. So magkakaroon na rin po tayo ng SSS, ng pag-ibig, ng PhilHealth, and baka later on, magkaroon tayo ng health card sa murang halaga dahil korporasyon na po tayo. So kumbaga, tayo kasi as freelancer, ang hirap po makakuha ng gano'n. Makakuha man tayo ng MaxiCare, ng health card, napakamahal. Di ba? Pero dahil nga pasok kayo sa korporasyon, makakuha niyo po ito sa mababang halaga. Gusto niyo po ba yun? Yes po. So, kaya gusto po namin na pag-igihan po ito. Gusto po namin na maging maayos po yung pagsusulat niyo. Kasi wala pong magaling na narrator kung hindi po magaling ang writers. Kahit ano pong galing po namin, kung talagang grabe yung pagkakasulat yung hindi maintindihan, wala. Kahit sabihin pa namin, daanin namin sa performance. Diba? So, kaya kailangan yung symphony. Gusto niyo po kayo? Makasama kayo sa pag-ulan. Saka eventually rin, di ba, pareho napag-usapan na baka copyright na yung mga sinusulat niya. May patented na siya. Kumbaga, sa akin to, hindi na to pwedeng nakawin, hindi na pwedeng ma-plagiarize, hindi na pwedeng nakawin. Ako gumawa nito. Publish na. Publish na. So, yun po yun. Kaya, kumbaga, hinihingi po namin ng commitment po. Kumbaga, kanino ba kayo magsusulat dito sa isang kung kanino mang channel, tapos wala na may ibigay sa inyo? O
o dito po na pwede talaga kayong makasama sa aming pag-asenso. Kasi wala na po tayong, kami hindi na po namin nakikita ang sarili namin kundi pataas. Kaya gusto namin kayong isama. Kasi bakit? Kayo po ang kapartner namin dito. Diba? Kayo ang kapartner namin. Hindi yung kami nagsiyama na tapos kayo, hindi pa rin. Diba? Kaya kami, bumubuo kami ng korporasyon para talagang yung pag-angat ng isa, pag-angat po ng lahat. At hindi namin kayo iwan. Gusto niyo po ba yan? Kaya kita nyo, kahit na ganito, di ba? Sunday ngayon, pero pinagpapasalamat pa rin namin yung nagbigay talaga ng time. Kasi yun naman talagang pinakamalaking puhunan natin is yung oras ng lahat. Okay. Kaya kumbaga, salamat at nandito kayo para matutunan yung ito. Pero basic lang ito. Kumbaga, tutulungan namin kayo magkaroon ng idea kung paano ba yung magiging trabaho natin para mas mapaganda. Pero syempre, kahit anong gawin namin tulong sa inyo, hindi nyo itutulungan yung sarili nyo. Wala rin mangyayari. Okay? So, ito naman po yung sa akin. Meron lang po ako ng tatlong dito, kumbaga topic. Pero within the topic, marami pong mga branch doon. Diba? Number one is yung you know your narrator. Actually, nag-discuss ko ito. Kumbaga, kailangan alam nyo kung kanino kayo magsusulat. Kasi pagka alam nyo yung narrator nyo, ano yung mga dapat malaman? Number one is, hanggang saan ba ang kaya niya? Ito bang narrator na to kaya magpalit-palit ng boses? Ilan ba yung boses na kaya niya? So, nung kami nga, nila Rema at saka ni Charlie, sinasabi ko, kaya ko ng, sa lalaki, marami ako syempre yung bida, yung sidekick, tapos yung sidekick, pwede pang magka-sidekick ulit. Ako ba yun? Tapos kaya ko pa ng kontrabida. Oo. Tapos yung kontrabida, may boss pa yung kontrabida. Kaya ko pa yun. Tapos, kaya ko pa yung, siyempre, yung tatay. Tapos yung tatay, siyempre, may tatay yun, yung lolo. Tapos yung lolo, siyempre, meron pang impu yun. Yun. So, kaya ko pa yun. Tapos, kinaya ko pa na magkaroon ng babae. So, kaya ko ng babae, pero hanggang 25 years old lang, 18, medyo, na yun, mukhang sinto na yung dating, no? Kaya huwag nyo nagbabaan, kasi magmumukhang alien na yun, magbuboses alien na. So, kailangan alam nyo kung ano yung nagagawa nyo. So, hindi ko kaya magdalawang 25 years old na babae. Kung sa mga babae, maaaring kaya nila yon, basta ang gawin nyo lang yung isa, malandi, tapos yung isa mahinhin. Yan, kaya niya pagbaguhin yan. Pero ako, hindi ko kaya talaga rin yun kasi babae yun eh. Diba? So kaya ko lang talaga isang babae. Kaya ko rin magbata, mga 10 years old, 15 years old, kaya ko yan. Huwag lang kayo mag 8 years old na batang babae, wala alien na naman ang labas niyan. Una yun. Kundi kaya unanong bading yung mangyayari doon, hindi babae ang lalabas. So, di ba, napaka-importante na kilala niyo po yung writer niyo. Si Cabanong to, medyo marami tayong character. And, eto nga po pala, share ko sa inyo, napanood ko kasi si Bayani Agbayani. Si Bayani Agbayani pala, bago mag-8-8 yan at maging komedyante, writer pala siyang malupit. Alam niyo ba yun? Si Bayani Agbayani, writer siya. So, ang sabi niya, bilang para maging magaling na writer, hindi ka pala nagsusulat ng para sa sarili mo. Kailangan ang sinusulat mo is ayon sa mga artistang lalabas doon sa palabas na isusulat mo. So kung ang artista mo doon is si Pinoy at saka si Manoy, alam mo na kung ano yung salita ni Pinoy. Hindi mo pwedeng sabihin si Eddie Garcia yung magsasalita, lalagyan mo na, Tol! Grabe ka, bad trip ka, Tol! Hindi Tol! Bad trip ka, Tol! Hindi naman magagano si Eddie Garcia, di ba? So kailangan, iaayaw mo talaga yung dialogue mo sa karakter. Tama yung sinabi ni Sir, doon din ako papunta. Yun nga yun, dapat yung voice characterization ay dumidepende rin talaga doon sa linya rin. So hindi kami makakapag-character ng ganon kung ang inyong lines ay hindi ugma. So kaya kailangan talaga pag bata, pag 8 years old, pangbatang salita rin. Hindi po pwedeng, grabe po, alam niyo po ba? Talagang nagulumihan yan ako. Ano grabe? Gulumihan yan. Ang saan mo lang yun? Di ba?
So hindi po pwedeng gano'n. Kaya kailangan talaga yung mga salitang pambata rin, di ba? May mga matitindi pa yung bata, 8 years old. Pinaggalitan lahat, pinagsabihan yung yung mga matatanda. Alam niyo po ba, ayon po sa kwento ng buhay. Nangaral, di ba? So, hindi po pwedeng gano'n, di ba? Bagamat siguro minsan, sabi po nung lolo ko, yun, pwede mga gano'n. Tandang-tanda ko po. Oo, yun. So, pwede niya sabihin nyo. Pero huwag yung mga... Tapos yun nga pa, syempre, yung kung present time na yung pinag-uusapan, iwasan talaga natin yung aking ama, aking ina. Diba? Kasi talagang makaluma yun eh. So kung bago, diba, tatay ko, nanay ko, diba? Hindi yung aking ina, napakatanda nun eh, diba? Tapos bata pa yung nagsalita, yun namin, grabe po, tsama po ko sa aking ina. Oo, di ba? Ang lalim. Pero minsan, siguro, pasok yun siguro pag probinsya, no? Hindi, tsaka medyo pasok din yun since medyo kailangan maayos yung narration. Kung narration, minsan narrator gagawin yung pre. Kunyari yung nakita kong nakalugmok ang aking ina ng mga panahon na yon. Pwedeng ganon. Oo. Akma pa rin dahil nagnanarrate ka eh. Oo. Tayo lang mo. Sa dialogue wag. Pero wag dun sa dramatization. Dapat yung salita po, natural lang. Kung Oo. paano tayo mag-usap na Conversational. conversational. Okay, sa akin kasi dalawa kasi ang ginagawa kong narrator, si Lolo Pael at saka nga si Cabano. Si Cabano mas siya, contemporary, tama ba yun? Contemporary. Contemporary. So, si Cabano pwede siyang mag-taglish kasi siya yun yung makabagong narrator. Pero si Lolo Pael, doon pwede nyo silang bagsakan ng mga makalumang salita. Pero si Lolo Pael minsan hindi ako parang at ease pagka nag-i-English siya ng malupit. Kasi makaluma nga siya eh. Kasi ang visual si Sir Rapi ang nagbanggit niya eh. Sir, maganda yung matanda naman, lolo. Kasi di ba sa probinsya, pag nagkukwento na idea niya yan eh. Tapos yung Pael, napael eh. kaya naging lolo Pael yun. So, kaya nga, dapat ang kwento niya, yung mga luma talaga, yun, pwede yung aking dapat, naggulubihanan ako sa mga pwedeng ganun. So, depende talaga sa character. Sa akin, dagdag ko lang. Sa akin kasi, letter sender. So, nagva-vary yung narration ko doon sa nagsulat. So, kunyari, kung 25 years old yun, medyo contemporary yung mga salita niya. Correct. Pero kung 60 years old na yun, medyo matanda na rin yung construction ng sentence. So, case to case pa rin yan. Yun. Okay. So, kaya kailangan alam niyo talaga kung kanino kayo magsusulat. Kung para yun siguro, Mas maganda po, nakakonect tayo sa mga narrators natin. Bago po tayo gumawa ng mga karakter ng mga gagawin natin, kaya niyo po ba ito? Tanong po muna kayo tayo. Ito po yung characters ko, okay po ba ito? Then, kailangan alam nyo rin, kilala nyo yung narrator nyo kung magaling siya sa drama, magaling siya sa comedy, o wala lang, magaling lang siya magkwento, hindi siya nakakapag-drama nito. So pagka alam nyo na magaling talaga ito sa comedy, nagko-comedy ka ba, Mars? So yan, nakakapag-comedy siya. So yun, ito si Rema, kaya paborito ko to kasi swak kami sa kalokohan nito. Yung mga pinag-usulat nito. Yun mo si Mang Donald tsaka si Mang Trump. Isipin mo yung Donald Trump, di ba? Anyway, so yung mga ganon. Kaya, then ito rin pa, pwede kang magganoong mga pangalan kung ang tema ng kwento mo ay pa-comedy. Hindi yung seryoso, tapos babanatan mo na si Mang Donald tsaka si Mang Trump, di ba? Yun nga yung gines ko sa iyo, pangalan, si James at Nadine. James, Nadine, tsaka may natatandaan ko yun eh, natawa nga ako eh, sabi ko. Pero yung pangalan na yun, isa naman siya, friendly yung hindi siya pang seryosong pangalan naman. Oo. Pero pag sa atin sa Pero Pilipino, pag pag-iisip mo yun, Oo. may artista. artista. Ayan, okay? So, kaya kailangan po talaga, number 1 yun, know your narrator. Okay po. Para mas maisulit niyo po na maganda yung story niyo, kailangan alam niyo. Ako nga, doon pa lang sa characters na nagagawa ko, pwede na kayong gumawa ng kwento doon eh. Di ba, sir? Yes, sir. Pwede na kayong gumawa ng kwento doon. Meron ito si Cabano pala susulatan ko. Ito, pwede ito kay Lolo, pwede itong si ganito, pwede itong bading. Pwede rin tayo magbading, ha? Alam niyo yan. So, kaya ko rin magbading. So, yun. Kaya, maraming pwede na magawa kung kilala nyo yung narrator. Okay? Next,